Pasensya na po at hindi ko alam ang sagot. Kapag ninamnam natin ang ating mga pagbasa ngayon, marami tayong tanong na magagawa. Kapag ninamnam natin ang ating mga pagbasa ngayon, maraming mga pahayag na nais nating maliwanagan. Kapag ninamnam natin ang ating mga pagbasa ngayon, maraming mga bagay na nais natin na magkaroon ng kasagutan. Ngunit, pasensya na po kayo, hindi ko alam ang sagot. Hindi ko alam ang sagot kung bakit hindi dinidinig ng Diyos ang panalangin ni Propeta Elias. Hindi ko alam ang sagot bakit hindi ibinibigay ng Diyos kay Elias ang pagnanais niya na mamatay na. Hindi ko alam ang sagot bakit sa pagnanais ni Elias na mamatay at sa kahinaan ni Elias ay binigyan pa siya ng Diyos ng pagkain. Hindi ko alam ang sagot kung bakit pinalakad pa ng Diyos at pinapunta sa misyon si Elias, gayong ayaw na niyang gawin ang mga bagay na ito. Hindi ko po alam ang sagot bakit tinawag muli ng Diyos si Elias kahit lumalayo na ito sa kanya. At ganito rin naman ang matatagpuan natin sa ating ebanghelyo. Ang mga tao ay maraming katanungan, ngunit hindi rin nila alam ang sagot. Hindi nila alam ang sagot bakit sinasabi ni Jesus na siya ang pagkaing bumaba mula sa langit, gayong sinasabi nila na kilala namin ang kaniyang ama at ina. Hindi nila alam ang sagot bakit sinasabi ni Jesus sa kanila na ako ang pagkaing nagbibigay buhay, gayong nababatid nila na kung sino ang kaniyang pamilya at kilalang kilala nila ang buong angkan ng ating Panginoon. Ang sagot, hindi ko po alam. At ngayon sa panahon natin, marami din tayong mga tanong sa ating sarili na hinahanapan natin ng kasagutan. Ngunit madalas, ang sagot lamang natin, hindi ko alam ang sagot. Hindi ko alam ang sagot kung bakit hindi tayo dinidinig ng Diyos sa mga panaghoy natin. Hindi ko alam ang sagot bakit parang tila hindi naririnig ng Diyos ang mga pag-iyak natin. Hindi ko alam ang sagot bakit sa tagal-tagal na nating nagdarasal ng Oratio Imperata, 2 taon na at araw-araw dinarasal natin ito na sana mapuksa na ang COVID-19, hanggang ngayon ay hindi pa nawawala. Hindi ko po alam ang sagot bakit mayroong bagong variant ng COVID-19. Hindi ko po alam ang sagot bakit kailangan ulit tayong bumalik sa ECQ. At hindi ko rin po alam ang sagot bakit kailangang muling isara ang simbahan at walang muling taong magsisimba. Ang sagot, hindi ko po alam. Marami tayong tanong at sa bawat katanungan natin, ang nais natin ay maliwanagan. Ang nais natin ay magandang kasagutan. Ang nais natin ay matanggap natin ng husto ang mga nangyayari sa atin. Ang tanong, nagsasawa na ba ang Diyos sa mga panalangin natin? Nagsasawa na ba ang Diyos na dinggin tayo? Hindi ko po alam ang sagot. Ayaw na ba ng Diyos ang mga pangako natin na hindi natin tinutupad, na kapag nawala na ang COVID-19, Panginoon, magsisimba na ako, na kapag nawala na yung COVID-19, Panginoon, magiging mabuti na ako. Panginoon, kapag nawala na yung COVID-19, tutulong na ako sa iba. Alam ng Diyos na ang pangakong ito madalas hanggang pangako lamang. Ayaw na ba niya na pakinggan ang mga pangakong ito? Ang sagot, hindi ko rin po alam. Bagamat maraming sagot at marami tayong tanong,
na hindi natin batid ang kasagutan. Ngunit sa ating mga pagbasa ngayon, nababatid natin dalawang bagay lamang ang nais ng Diyos na gawin natin sa mga panahon ngayon. Ang una, ang nais ng Diyos ay sumunod tayo sa Kanya. At ganito ang ginawa ni Propeta Elias. Bagamat hindi na niya alam ang gagawin niya, bagamat sumusuko na siya, ngunit nung tinawag muli siya ng Diyos, siya ay sumunod sa Diyos. Nang sinabi ng Diyos sa kanya, Elias, gumising ka, gumising si Elias mula sa kanyang pagkatulog. Nang sinabi ng Diyos sa kanya, Elias, kumain ka, kumain si Propeta Elias. Nang sinabi ng Diyos sa kanya, Elias, lumakad ka, lumakad nga si Elias. Sumunod siya sa Diyos at ang ipinapakita ng kaniyang kwento sa atin, ang sino mang sumusunod sa Diyos, kailanman ay hindi mapapahamak. Ang sumusunod sa Diyos, kailanman ay hindi pababayaan ng Diyos. Sa panahon na ito ng COVID-19 at sa panahon na ito ng bagong variant ng COVID-19, ang nais ng Diyos, sumunod lamang tayo sa Kanya. At kapag sumunod tayo sa Kanya, katulad ni Propeta Elias, hindi rin tayo mapapahamak at walang mangyayaring masama sa atin. Ngunit yung ikalawa na nais ipagawa sa atin ng Diyos ay tanggapin natin siya sa buhay natin. At ito yung pagkukulang ng bayan ng Israel o ng mga kababayan ng ating Panginoon. Sinasabi na niya ng lantaran kung sino siya at ipinapahayag na niya ng lantaran ang misyon na ginagawa niya at kung saan siya nagmula. Ngunit ano ang ginawa ng mga kababayan niya? Hindi siya pinakinggan, hindi siya pinaniwalaan, at higit sa lahat ay hindi siya tinanggap. Sa ibang mga ebanghelyo, nang si Jesus ay umuwi sa kanilang nayon at nangaral sa kanila. Katulad sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi din ng mga tao, kakilala namin ang iyong ama at ina, kakilala namin ang iyong angkan. At ano ang nais nilang gawin? Patayin ang Diyos sa pamamagitan ng paghulog sa Kanya sa bangin. Ngunit sa iba pang mga ebanghelyo, mababasa rin naman natin na nung si Jesus ay umuwi sa kanila, ipinahayag ng mga tao ang mga bagay na ito na ating narinig. Ngunit ano ang ginawa ng ating Panginoon? Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya, ay hindi siya nakagawa ng himala sa bayan na iyon. Sapagkat ang mga himala na ginagawa ng ating Panginoon ay nakahimlay at nakatago sa pananampalataya natin sa Kanya. Kung tatanggapin natin ang ating Panginoon, makikita natin ang mga bagay na kaya niyang gawin. Kung tatanggapin natin ang Diyos, makikita natin na kaya niya tayong pagalingin. Kung tatanggapin natin ang Diyos, makikita natin na kaya niyang puksain ang COVID-19. Kung magagawa nating tanggapin ang Diyos, makikita natin ang mga dakilang bagay na ipinakita niya sa ibang mga tao. Huwag tayong gumaya sa kanyang mga kababayan na ayaw siyang tanggapin, ngunit pinagdududahan pa siya. Ang gawin natin ngayon sa panahon na ito ng pandemya, lalo tigit sa panahon na ito ng bagong variant ng COVID-19, tanggapin ang Diyos sa buhay natin at makikita natin ang mga kadakilaang Kanyang kayang gawin. Bagamat marami tayong tanong at sa marami nating tanong, batid din naman natin, hindi natin kayang sagutin ang lahat o dili kaya'y sa napakarami nating katanungan, isa lamang ang ating maisasagot. Pasensya na po at hindi ko alam ang sagot. Ngunit
sa kabila ng hindi natin pagkaalam at pagkatanto ng kasagutan, dalawang bagay lamang ang panyaya sa atin ng Panginoon ngayon. Una, sumunod tayo sa Kanya at walang mangyayaring masama sa atin. At ikalawa, tanggapin natin siya at makikita natin ang kadakilaan ng Diyos. Amen.